kumusta na po yung ating pong Philippine Navy personnel po na tinamaan nga sa ulo at mukha pong sa video ho, namumula. Kumusta po? Yes, Manong Ted. Maayos naman siya. Nabigyan siya ng first aid kahapon. He needed 4 stitches sa kanyang sugat. At yung isa naman ay mga galos lang sa braso at sa kanyang kamay na nabigyan na rin ng first aid. Opo, sila ho ba'y naandun pa rin po sa BRP Sierra Madre o na-recall na ho muna para ho magpagaling? Yes, nasa BRP Sierra Madre pa sila, but the decision will be made, I believe, this morning kung kailangan ma-evacuate, lalong-lalo na yung may tama sa ulo. At andun naman yung ating mga Philippine Coast Guard vessels to provide the medical evacuation if needed. Oo, kasi matindi ba yung tama? Di ba kailangan ng CT scan yan para lang masiguro po na wala siyang anuman pong problema sa skala? No? Yes, panigurado yan, Manong Ted, ano? Mm. Baka may traumatic brain injury or whatever. Oo. So, mas maigi na lang na dalhin mo na sa Puerto Princesa siguro para Opo. mabigyan ng further checks. Opo. Paano po nalaman ng Central Command itong pangyayaring ito? Ano ba ang incident report ng ating tropa? Na ang BRP Sierra Madre is under close monitoring ng ating Western Command and ng Western Naval Command. So, nung nalaman na nag-anchor yung China Coast Guard ship, yung mga tropa sa BRP 57, Sierra Madre, they gave more attention to that. Nung nakita nag-launch ng rubber boat, ng RIB, nag-prepare na rin sila. At itong RIB, itong China Coast Guard na RIB, dumikit up to 20 to 30 yards sa ating BRP Sierra Madre, which is unusual. Hindi ito basta-basta ginagawa. The last time ginawa ito was yung June 17 Rore na nagkahampasan din. So, this was already a provocative act. Yung pagdigit ng ganong kalapit to take videos and pictures. Pinuntahan ito ng rubber boat natin, sinita, tinataboy. Yung isang rubber boat, 5 ang sakay. Ito yung nakikita sa video na kuha ng China Coast Guard na medyo deflated nga na konti. At yung isa naman na humabol, ika nga kung baka nag-reinforce, yung may 2 kasundaluhan. So yun ang nangyari. And yung rubber boat natin, nakita nyo naman sa video, mas maliit, mas konting tao ang sakay. Admiral, so meron talagang Chinese Coast Guard na barko na nakadock somewhere there nearer. Hindi ito nanggaling doon sa kanilang mischief reef na military base. Yes, Manong Ted, sapagkat yung presensya naman ng Coast Guard, Maritime Militia at PLA Navy is almost regular, almost constant doon. Etong China Coast Guard ship ay pumasok sa shoal, sa southern part, sapagkat malalim doon. At doon siya nag-anchor at nag-launch ng 2 boats niya. Okay, ano po ang sabi ng tropa natin? Ano po ang pag-aanalisa? Ito ho ba itong pagkuha ng pictures o anuman, ano purpose kaya nito? Let us zoom out, Manong Ted. Why did they provoke us? And they came prepared. May mga video sila na ilalabas nila. Number 1, nabugbog sila sa information space, sa mga narratives na lumalabas. Yung pinalabas ng China Daily na mga unggoy, Pilipino. They had to give out a statement distancing themselves, yung Ministry of Foreign Affairs. Unusual to sapagkat ang China Daily is a propaganda arm of the Chinese Communist Party. But because of the very strong pushback, they had to distance themselves. So kahihiyan nila yon. Pangalawa, yung nangyari sa Baho de Masinloc. Naglabas na ng kwento na nature reserve, nagdala ng mga research equipment. Because of very strong pushback, they were forced to remove it. Yung Batanes, claim nila na mga academics ang naglabas. They also had to distance themselves from that. Napapahiya ang Chinese Communist Party dito. Yung 10th anniversary celebration ng Arbitral Tribunal, na kung saan 44 countries so far ang express support to the Philippine stand and to the ruling in our favor. Black eyes na doon. So kumbaga, Manong Ted, in the past few weeks, the information space has been full of narrative supporting our stand. They needed to change that narrative. Plus yung visit ng kanilang, one of the senior government officials at si Department of State Secretary ng US na darating today. So they had to come up with a narrative, a story that would, pabor naman sa kanila. So, ano po ang inyong reaction nga?
Yung nga, ano, kumbaga, talagang sinadya nila para magkaroon po ng ganong eksena and then, sa kanila pong mga visuals, palalabasin nila na tayo pa yung agresor. Ganun po, no? Yes, maliwanag yun, Manunted, ano, yung binanggit nyo, that they would show that we were the aggressor. In the first place, sila ang lumapit sa BRP Sierra Madre. Oo. Tayo ay nag-react lamang. Okay. Number 2, mas maliit yung ating rubber boat. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.